ulit ako ng atsarang kangkong. Dahil nga nasarapan kami dun sa unang ginawa ko at naubos agad, gumawa ulit ako. Ayan, tsaka balak ko talagang ninegosyo ito. Pinatikim ko din pala sa ate ko, sabi nila masarap daw. Ayan, hinimay ko lang yung kangkong, tinanggal ko lahat yung dahon. Ia-adobo ko na lang pala yung dahon para hindi sayang. Kasi yung tangkay lang naman ang pwedeng gawing atsara. Yan, simpleng-simple lang itong atsarang kangkong at tsak na magugustuhan ng lahat. 10 piso pala isang tali ng kangkong dito sa amin. Sa probinsya, libre lang, ang daming makuha sa bukid. Pagkatapos kong matanggal lahat ng dahon, hinugasan ko na agad. Hinugasan ko mabuti para malinis. Pagkatapos, ihiwa-hiwain lang natin ang pare-parehong size. Yung saktong-sakto lang sa bunganga natin pag kinain. Ayan, ganyan lang. Hiniwa-hiwa ko para mas mabilis matapos. Mahirap kasi yung isa-isahin pa natin. Mas matagal. Ayan, ganyan lang. Ganyan talaga ako maghimay ng kangkong. Pati yung sitaw, ganyan din ang ginagawa ko. Hinihiwa-hiwa ko lang din. Maglalagay din pala ako dyan ng 2 pirasong carrots. Isang bell pepper. Tapos, sibuyas, bawang luya. Yung green na chili or green na sili, optional lang yon kasi gusto namin ng maanghang. Sa mga hindi naman mahilig sa maanghang, pwedeng walang green na sili. Yan, ganyan lang. Mas maganda sana kung may peeler para mas mabilis magbalat ng carrots. Kaso wala tayong peeler. Ayan. Pagkatapos nyan, hihiwain ko lang yan ng pahaba na maninipis. Sarap pala itong atsarang kangkong na pang side dish, lalo na kapag prito o kaya inihaw yung ating ulam. Yung pritong karne, pritong isda, inihaw na isda. Yun, masarap to ibagay doon. Nakuhanan ng video yung paghiwa ko kasi busy din ako sa pagsaway sa anak ko habang ginagawa ko ito. Yung kangkong pala, binabad ko lang yan ng mainit na tubig ng 4 minutes. Nagawa na din ako ng pangbabad. Yung mainit na tubig na din ang nilagay ko. Nilagay ko yung isang pouch na suka. 6 na kutsarang asukal, 1 kutsarang asin, tapos konting paminta. Tapos saka ako pinakuluan. Ayan, nilagay ko na lahat sa garapon, yung mga rekado. Tapos huli kong nilagay yung pambabad natin. Ayan, ganyan lang. Tapos halu-haluin. Kung gusto niyo naman, alternate yung paglagay nyo ng mga rekado para hindi ka mahirapan sa paghalo. Pagkatapos, palamigin nyo muna bago nyo takpan para hindi masira. Ilagay nyo lang din pala sa ref. Tapos, after 1 day, pwede nyo nang kainin. Salamat sa panonood.